Mga kwentong pambata. Ang Prinsesang Alien. Noong unang panahon, sa maliit na kaharian ng Sparrow Hills, nakatira ang babaeng si Nadia. May gusto siya sa prinsipe ng kaharian na si Prinsipe Aiden. Grabe! Sa parehong college tayo nag-aaral pero kahit kailan, hindi natin siya nakausap. Oo nga, yung mga royal guards kasi laging nakabantay sa kanya. Balang araw. Nasa huling taon na ng kolehiyo si Prinsipe Aiden at siya ang pinakamatalino sa kanilang lahat. Masipag siyang estudyante. Kaya naman hindi lang mga estudyante ang matutulungan ng proyekto naming ito. Magagamit din ito ng lahat ng tao sa kaharian. Magaling siya sa sports. Galing mo, Prinsipe Aiden! At higit sa lahat, mabuti siyang tao at mabait sa lahat. Nasa kanya na ang lahat ng ugali ng isang tagapagmana ng trono. Pero sa ilalim nito, malungkot ang batang prinsipe dahil kailangan niyang sumunod sa mahigpit na royal protocols. Aiden, sorry, nahulog mo kasi to. Salamat, Nadia. Kilala mo ako? Oo naman, second year ka, di ba? Oo, gusto ko lang sanang... Kamahalan, handa na ang karway. Pasensya na, kailangan ko nang umalis. Okay lang. Walang pinagbago ang pamumuhay sa Sparrow Hills paglipas ng ilang buwan. Nadia, sinong isasama mong date sa prom? Gusto ko sanang ayain si Aiden, kaso... Good luck na lang sa'yo. Mahal ni Nadia si Prinsipe Aiden at gustong-gusto niya talagang makasama ang prinsipe sa prom. May mga bagay sa mundo na hindi kayang ipaliwanag at nang hapong yun, habang nakaupo sa tabing lawa si Nadia at binabato ito, may kakaibang nangyari. Ano kaya yun? Habang pinagmamasdan ni Nadia ang unidentified flying object, biglang bumukas ang itaas na bahagi nito. Nakita niya ang isang nilalang na lumabas. Nilalang na hindi galing sa mundong ito. Sandaling nagtinginan ang dalawa at halatang nagtataka sa isa't isa. Teka, anong nilalang ka? At bakit mukha kang isang... Na-download na ang lengguwahe, maaari na itong gamitin. Ano? Hello? Ako si Prinsesa Celestia. Nanggaling ako sa Andromeda Galaxy. Ikaw si... Ano? Hindi nga. Niloloko mo ba ako? Ang haba ng pangalan mo, Miss Ano. Hindi nga. Niloloko mo ba ako? Hindi. Hindi yun ang pangalan ko. Ang pangalan ko ay Nadia. Nadia, kinagagalak kitang makilala. Talaga bang isa kang alien? Ako ay isang Andromedan. Okay. Ano bang pakay mo rito? Prinsesa Celestia. Okay. Ang ama ko, ang hari, gusto akong ipakasal sa isang prinsipe na nagngangalang Starlight. Pero ang mahal ko'y si Starbright. Anak siya ni Star Knight. Ang mortal na kaaway ng ama ni Starlight, si Star Might. Sa kabilang banda... Teka. Sandali lang. Ang dami ng stars nun. Sabihin mo na lang kung anong pakay mo rito sa amin. Gusto ng ama kong maikasal ako kay Starlight. Kaya sumakay ako sa spacecraft at umalis. Habang naglalakbay ako na halos kasing bilis ng speed of light, narating ko ang star system ninyo at nakita ko ang planetang ito. At ngayon, nandito na ako.
Magtatago muna ako rito ng ilang araw tapos lilipat na ako sa ibang planeta bago pa ako mahanap ng ama ko. Hindi ka pwede magtago dito. Hindi magtatagal, may ibang makakakita sa'yo. Ewan ko lang kung anong magiging reaksyon nila. Nako, anong gagawin ko? May naisip ako. May pinindot si Prinsesa Celestia sa bracelet niya at kusa na lang lumubog ang spacecraft. Tapos, nagpunta sila sa bahay ni Nadia kung saan sa bintana dumaan si Celestia para hindi siya makita ng mga magulang ni Nadia. So, anong meron sa planeta nyo? Anong madalas nyong gawin? Anong pagkain nyo? Anong... Pagkain? Oo, nagugutom na nga ako. Pakikuha naman ako ng makakain. Sige. Nagpunta si Nadia sa kusina at bumalik na may dalang mainit na sabaw. Anong pagkain ito? Sabaw, maraming gulay ito kaya sobrang masustansya. Hindi. Maglabas ka pa ng iba. Sige. Bumalik si Nadia na may daladalang noodles. Inayawan ito ni Prinsesa Celestia. Ayoko niyan. Pasensya na, talaga, Mama. Gutom na gutom lang talaga ako. Sige. Wala na akong pagkain na may lalabas. Ito na lang, ang natitira sa kusina. Ano ba yan? Ice cream. Sisigaw ka? Hindi. Ice cream. Malamig ito at masarap. Hindi ako, Ang sarap, pahingi pa ako. Oo naman. Kapag magkasama si Nadia at Celestia, aakalain mong matagal na silang magkakilala. Tatakpan ni Nadia ng veil ang mukha ni Celestia at saka sila lalabas ng bahay tuwing umaga para maglibot sa kaharian. Lumipas ang ilang araw hanggang sa... Nadia? Gising na! Hindi. Magtago ka. Dali. Gising na po, Ina. Simula pa raw kagabi nawawala si Prinsipe Aiden. Nagkakagulo ngayon ang buong kaharian. Ano? Pupunta ako kay Tita Mary para malaman ang buong kwento. Huwag kang lalabas. Pero, Ma... Bakit balisa ang itsura mo? Hindi mo ba narinig? Nawawala raw si Prinsipe Aiden. May nararamdaman ako para sa kanya. Sana naman okay lang siya. Talaga? Matutulungan kitang hanapin siya. Maraming salamat, Witch Gabriela. Salamat sa pagpapatuloy sa akin dito. Hindi ko na kaya ang buhay sa palasyo. Napakaraming batas. Nakakasakal. Pero, teka, paano mo nalaman na malungkot nga ako? Wala akong pinagsasabihan nun. Narinig ko ang iniisip mo, kamahalan. Kaya naman tinulungan kita. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka rito sa Gabriela Land. Hindi ito mapupuntahan ng mga tao. Siya ang anak ko, si Demila. Ang ganda niya, di ba? Oo. Totoo. Hindi pa alam ni Prinsipe Aiden na may gusto sa kanya si Demila at na siya ang nakiusap sa ina niya na dalhin sa kanya ang prinsipe. Halika, Aiden. Ililibot kita sa bahay namin. Ang plano mo ay pumunta rito? Oo. Alika. Akin na ang litrato niya. Ngayon, ilalagay natin ito sa scanner. Mag-image search sa kaharian para sa mukha niya. Ay! Wala nga pala siya rito. Lawakan natin ang search range at... ayan na siya. Ayun, siya.
Sa Gabriela Land? Oh, hindi. Ang masamang mangkukulam. Pinalaya siya sa Sparrow Hills. Paano nakarating doon si Aiden? Maliban na lang kung dinakip siya. Siya lang ang makakasagot sa tanong mo. Kumapit ka, lilipad tayo. Doon naman sa Gabriela Land, nalaman na ngayon ni Prinsipe Aiden na nahulog siya sa patibong ng mag-ina. Ayokong pakasalan si Dimila. Wala kang pagpipilian, kamahalan. Akala mo ba dinala kita rito dahil sa awa? Ina, huwag ka namang ganyan kay Aiden. Sigurado naman akong alam niya na dapat niya akong pakasalan. Diba, kamahalan? Ayoko! Kailangan yata kitang turuan ng leksyon. Ano? Aiden! Nadia! Diyan ka lang, Nadia. Huwag kang lalapit dahil kung hindi, isusumpa kong prinsipe na maging bibe. Kaya niya ba yon? Hindi siya magaling sa mahika pero... Ina! Sorry. Oo, kaya niya talagang gawin yon. Dimila, pumasok na kayo ng prinsipe. Akong bahala sa kanila. Celestia, pakiusap, tulungan natin siya. Huwag kang mag-alala dahil nasa akin ang Andromeda JK57. Ang alin? Ang alin? Ipapakita ko sa inyo. Sorry. Paano nga ulit pagganahin ito? Hindi! Stormy! Diyan lang kayo. Nakikita niyo tong wand? Gagawin nito ang anumang ipag-uutos ko. Umalis na kayo dahil kung hindi... Ganyan kalakas ang Andromeda JK57. Anong kayang gawin niyang stick mo? Aiden! Nadia! Hinanap mo talaga ako? Oo, Aiden, sobra akong nag-aalala sa'yo. Pati lahat ng mga tao sa kaharian. Patawarin mo ako. Makasarili ako sa pag-alis sa kaharian. Ginagawa lang naman yun ni Ama dahil mahal niya ako at gusto niyang ligtas at masaya ako palagi. Dapat inintindi ko pa ng husto ang mga intensyon niya. Si Celestia, habang naririnig ang usapan ng dalawa, naisip niyang pareho sila ng sitwasyon ni Prinsipe Aiden. At ngayon, namimiss na niya ang mga magulang niya, pati ang tahanan niya. Sino ang kasama mo? Siya si Prinsesa Celestia mula sa Andromeda Galaxy. Kumusta, Prinsipe Aiden? Umalis na tayo, mga bes. Habang pasakay sila sa spacecraft, napansin ni Celestia sa screen na meron siyang mensahe galing sa ama niya. Ama? Celestia! Biblop blip biblop blip biblop blip biblop biblop blip blip blip. Bip bap bap bip bip bap 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 bip bap 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 bip bap bap. Okay, tayo na. Hanggang dito na lang. Kailangan ko nang umuwi sa amin. Ano? Napaisip ako dahil sa mga sinabi at pinagdaanan ni Prinsipe Aiden. Isa pa, payag na rin ang ama ko na pakasalan ko ang sino mang gusto ko. Maganda yan, pero... Salamat sa lahat ng ginawa mo, Nadia. Marami akong natutunan sa'yo. Babalik ako sa amin na may masasayang alaala, lalo na nung sumigaw ka. Isa pa, sabihin mo sa kanya ang nararamdaman mo. Mamimiss kita. Heto, sa'yo na itong Andromeda JK57. Balang araw, magkikita ulit tayo dahil dito. Ano bang ibig sabihin ng JK? Just kidding. Ano? Bip bap bap bip bap 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 bip bap 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 bip bap bap bap. Okay, hinihintay na ako ni Ama sa mga ulap. Aalis na ako hanggang sa muling pagkikita.
Bumalik na si Prinsipe Aiden sa kaharian. Humingi siya ng tawad sa mga magulang niya at sinabi ang lahat ng nangyari. Alam ng hari na masyado siyang naging mahigpit sa anak niya. Kaya naman nangako siya na iintindihin niya si Aiden dahil naisip ng hari na mahalagang maintindihan ng mga magulang ang anak nila para magabayan sila ng maayos. Prinsesa Celestia, masayang-masaya ako ngayon dahil sa'yo. Miss na kita. Aking reyna sa hinaharap, handa ka na ba sa prom? Oo, kamahalan.